Balikan natin si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, hinggil pa rin sa 3-term school calendar na inaprubahan na ng Economy and Development Council. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng nakikinig na nunod po. Good afternoon po sa ating lahat. Sir, dito po sa paglipat sa 3-term school calendar system na aprobado na ng Economic and Development Council, paano po masisiguro na hindi lamang ito pagbabago sa schedule, kundi tunay na solusyon sa matagal ng problema ng mababang learning outcome sa bansa? Yes, kasi kung maalala po ninyo, sa EDCOM 2, nakita po doon na ang lumalabas ay yung instructional time, yung oras ng bata at saka ng teacher sa isang classroom, ay minsan hindi umaabot sa 200 school days. Kasi sa dami, may mga bagyo, may mga walang pasok dahil sa mga iba-iba mga national and local holidays. Ang pagkaalam ko po, itong pag-shift nila sa 3 term, ang gagawin po nila dito, sisiguraduhin na haba yung instructional time ng bata at ng teacher. Mas marami silang oras dapat ay nasa classroom. Dapat ay yung ibang competencies ay mas matutunan nila. Kaya kung mangyari po talaga na ganun ang epekto niya, maganda po yun para sa kalidad ng edukasyon. Kasi ang pinaka-importante po, ang learner, ang estudyante ay nasa classroom, natuturuan sa classroom. Ngayon nga po, sa dami ng no classes dahil sa bagyo, dahil sa national local holidays, ay ito yung naisip nilang paraan na siguraduhin na mas humaba yung oras sa classroom. Okay. Sir, nabanggit niyo po yung sa bagyo, no? Na isa nga po sa pangunahing dahilan ng disruptions ng edukasyon. Para lang po mas maunawaan din ng ating mga manonood, ng ating mga kababayan, mas makakaigi po ba na baguhin yung buong academic calendar kesa tutukan yung pagpapalakas ng climate resilient school infrastructure? Alam niyo po, tama kayo doon. No? Dapat yung climate resiliency ng ating mga school buildings ay dapat tuloy-tuloy yun. Pero alam natin ang totoo, hindi naman natin pwedeng hintayin hanggang lahat po ng paaralan natin ay maging climate resilient. Ngayon nga po, di ba, meron tayong kulang na about 165,000 classrooms. Marami rin po, yun pa lang yung kakulangan, meron din po na sa totoo lang ay nagkaka-wear and tear, so kailangan ng repair. So tama kayo, dapat tutukan pa rin natin yung mga bago natin kinoconstruct, yung mga inaayos natin, dapat climate resilient yun. Pero sa ngayon, kailangan pa rin natin tutukan yung classroom time, yung instructional time. At yan ang pinropose natin, yung pinropose ng DepEd sa taong bayan na gagawin nilang 3 SEMs ang isang academic calendar, pero isisiksik po nila na para hindi siya maapektuhan ng mga national and local holidays. At sana, pati yung mga bagyo, hindi ganun ka-epekto sa kanya. Congressman, hindi po ba magiging mas compressed at mas mabigat ang mga aralin sa 3 termino? Paano nyo po maiiwasan ang posibleng overload naman po sa mga estudyante? Unang-una, no, sinigurado naman po sa atin ng Department of Education at yung sinasabi nila na bagamat ginawang 3 SEMs siya, ang mangyayari dun sa 3 SEMs na yon ay sisiguraduhin nila pareho pa rin yung competencies. So hindi naman mas maraming hindi dadami ang subjects, hindi dadami ang competencies, pareho lang. Except, ay sisiguraduhin nila na yung instructional time sa classroom ay mas makaka-spend ng oras sa classroom. So, wag ho tayo mag-alala sa mga magulang na nakikinig. Hindi po ibig sabihin ito na i-compress nila yung number of competencies and subjects. Walang madadagdagan, wala rin pong mababawasan. Pareho pa rin po yun sa curriculum nila, except ay sinisigurado lang nila na yung mga, kunyari, palarong pambansa, yung National Festival of Talents, ay hindi na siya masyadong maka-apekto sa instructional time sa classroom. Sir, paano naman po matitiyak na handa ang Department of Education sa ganitong transition? Lalo na't may kinakaharap pa rin tayong kakulangan sa mga silid-aralan, guro at learning materials. Actually, sa totoo po, no, dapat sagutin tayo ng DepEd sa bagay na yan. Ang sinasabi lang po namin, katulad po sa akin sa committee, sang-ayon tayo sa pagbabagong ito kung yung layunin nito ay masigurado na mas mahaba ang oras ng bata at ng teacher sa loob ng classroom.
Ngayon, kung sa pagpatupad nito, ay kailangan ay kausapin natin na mabuti talaga ang DepEd at tutukan natin yung pag-implement nila para yung objective na ito ay talagang mangyari. Sir, paano nyo naman po tutugunan yung posibleng dagdag na pressure at workload sa mga guro, lalo na kung inaasahan na sila pang magsasagawa ng catch-up programs at professional development sa pagitan ng mga termino? Well, sa totoo po, no, yan yung parte na hindi yun ang sinabi natin sa Department of Education. Kung pwede nilang pag-aralan yung portion ng catch-up na una nilang pinopose na magiging dun sa mga SEM break. Kasi hindi naman pwede doon yon. Ang sinasabi natin sa DepEd, in fact, ay dapat masigurado nila itong mga catch-up, itong aral program ay maganap during the term itself. Kasi pag break, dapat break talaga, makapahinga ang teacher, makapahinga rin yung ating mga estudyante. Kasi sa totoo, no, isipin po natin, kunyari nagka-catch up pa ang isang learner, tapos hindi natin yun gagawin during the academic calendar. Kawawa rin yung estudyante during the academic calendar dahil kung hindi siya reading grade level ready, wala rin siyang maintindihan. Kaya buti nabanggit niyo po yan, ano? Sa huling committee meeting na na-discuss po ito, sinabi natin sa DepEd na yung parte po nung yung catch-up classes nila ay sana ipasok na rin nila yon doon sa regular academic calendar para pag break time, break talaga, pati estudyante at mga guro. Alright. Sir, doon naman sa usapin sa mga estudyante na nasa malalayo at liblib na lugar, paano po natin titiyakin na hindi sila mapag-iiwanan, lalo at karamihan sa mga lugar na yan ay yung mga tinatamaan madalas ng bagyo at walang sapat na access sa resources? Sa totoo po, no, meron tayong bill na hinihintay na lang ngayon, pasado na sa amin sa Kongreso. Hinihintay na lang natin yung BICAM. Tinatawag po dito yung last mile schools. Yung mga last mile schools po, dito po kasi ang talagang pangunahing problema dyan ay yung infrastruktura. Yung daan papunta doon, yung classrooms na mismong baka wala namang classroom doon o dilapidated na, at yung internet. Para just in case kailangan pa rin ng online, masisigurado natin matutukan. Yan pong nabanggit po ninyo, nakapalaman po yan sa ibang bill. Yan yung tinatawag naming last mile schools na BICAM na lang ang hinihintay ng Kongreso sa Senado dyan. Sir, meron po bang konkretong metrics ang Kongreso at DepEd para masukat kung magiging matagumpay ang sistemang ito at ano ang magiging pananagutan kung hindi naman po nito maaabot ang target na pag-angat ng kalidad ng edukasyon? Yes, unang-una, no, meron na tayo ngayon yung tinatawag na beginning of school year assessment. Kung maalala po ninyo, in-announce naman po yan ng DepEd, sa umpisa po ng taon ay tinitingnan po, nagbibigay na sila ng assessment exam sa ating mga mag-aral. Tinitingnan nila yung reading comprehension level, mathematics level ng bata. At pagdating ng end naman, ay doon nila susukatin. Magkakaroon na tinatawag na end of school year assessment. Doon nila makikita kung effective o hindi. Sa parte po natin, isa rin po yan sa batayan at siguro yung mga quarterly at international assessments. Pero again po, no, kung maalala po natin, hindi lang po yung pagsasaayos ng instructional time ang susi. Kailangan po tutukan natin sa DepEd na bawasan, i-decongest yung curriculum. Dapat nakafocus ang DepEd sa reading comprehension, mathematics, grade level, appropriate, at syempre yung science. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante, guro, at maging sa mga magulang, sir, hinggil sa mga pagbabagong ito sa sektor ng edukasyon. Maraming salamat sa pagkakataon na makausap muli kayo at ating mga magulang at nanonood nakikinig sa ating programa. Again po, nakikita po natin meron tayong mga reforma na pinapasok sa ating edukasyon para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon. Siyempre, ang pinakamahalaga dito yung kooperasyon ng magulang, ng ating mga teachers, and ating mga estudyante. Sana po, kung wala namang perfecto dyan, kung meron kayo nakikita na dapat naming i-adjust o improve, bukas naman po ang Kongreso na marinig po yung mga advice ng ating mga magulang, teachers, and learners. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture.